naman ang atraso ni Jeffrey sa'yo at galit na galit ka? Minanyak niya po kasi yung asawa ko eh. Nawakan niya sa masasela na bahagi. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. May gusto rin asawa niya sa akin. Ang babaeng yun? Si MM po. MM. Saan mo naman nakilala itong si MM? Doon po sa bahay namin kasi magtiyahin sila eh. Okay. Ikaw ang pamangkin na nagsumbong. Na nakita mo siya. Siya yung Opo, nakita mo nakita kasama? ko. Saan mo Opo. sila nakita? Sa bayan po. Kakalabas lang po nila sa hotel. Kakauwi ko lang po sa trabaho. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Diretso ang tanong, Jeff. Nanggaling nga ba kayo sa hotel nun? Opo. Sinong kasama mo? Si Bebe po. So, hindi nagsinisinungaling si Mark. Dumaan lang po kami pero hindi po kami galing sa hotel talaga. Kumain lang kami. Napadaan ka lang? Promise? Napadaan lang kayo? Hindi po. Ano? Pumasok po kami. Ayun ako. So, itong sinasabi ngayon ni Mark na kinakasama niya na si, ano pangalan? MM po. MM. Niligawan mo rin. Hindi po. Parang nagtitinginan lang po kami kasi isang bahay lang po kami. Isang bahay lang kayo nakatira. Okay, Jeff. Tapos, Kasing trabaho eh. Tamad ka eh. anong ginawa sa kinakasama mo? Sabi kasi nito, nagpapakyut din daw sa kanya. Puro kayo cute Pakyut kayo ng pakyut. Ang sabi po ni Jeffrey kanina ay gusto niya ang mga babaeng mas may edad sa kanya. Pero ang babaeng ito, mas bata. Pero ang pinagtatakan daw niya, abay pangsamantala lang ito. Siya na mismo ang magkwento sa mga pangyayari. Narito po, si Mikmik Santiago. Pasok! Sandali lang, B1! Ang sabi ni Jeffrey, ikaw daw ang may gusto, ikaw daw ang Kapal nagpa-cute. na mukha mo! Ikaw ang gugustuhin ko, ang tibay ng mukha mo, tanga! Tsura mo lang Anong ginawa ni Jeffrey sa'yo? po ako, mo! Naninili pa po yan! Paanong sinisilipan ka? Pag naliligo po ako, nandun po siya kagad sa may nakaabang siya. Kapal na mukha mo! Hinipuan ka ba? Saan? Sa ano po? Sa alam niyo na po. Hindi ginagawa yun. Hindi po totoo yun kasi sinisiraan lang po ako ni... Sinisiraan. Kaya pala alam ng mga Bakit hindi mo ako diba? matignan ng diretso, Jeff? Tumitingin po ako pero... Ginawa mo yon o hindi? Nakatiyempoan lang po siguro nung nandudun po, papasok din po ako pero hindi ko po siya sinis... Hindi ko po sinisilipan. Hinawakan mo o hindi? Hindi po. Hinipuan mo o hindi? Hindi po. Hindi ka makatingin sa akin. Hindi po talaga. Kapal, tibay mo talaga, no? Kasinungalingan mo. Kanyanis Huling ka. tanong, hinipuan mo o hindi? Hindi po po. Abay, parang ayaw ko nang isipin kung sino pa ang dapat na piliin na muse nitong si Jeffrey dahil mukhang kailangan ng matinding paliwanagan ang ating mga bisita para nang sa ganon ay maunawaan ninyo kung tama pa ba na nandyan sa buhay ninyo itong si Jeffrey. At si Jeffrey din siguro kailangan magabayan ng matindi ng ating trio tagapayo nang sa ganon habang may pag-asa pa, pwede pang maayos ang lahat-lahat. Dahil lang sa dalawang babae. Hindi, so nandun yung tatay ng mga anak mo. Nandun po sa kanila. Bakit kayo nagkahiwalay? Battlefield po kasi ako eh. Talaga sinasaktan ka. Hindi mo ba iniisip na yung ginagawa ni Jeffrey na ganito parang pananakit na rin sa'yo ng ibang pamamaraan? Opo, yun na nga po eh. Na-injury po ako. Nakapaglalaro ka pa rin. Opo. Pero pigil na lang po ako sa talon. Nagpipigil nga yun sa pagtalon, pero hindi ka nagpigil sa panluloko. Dapat yun ang pinigilan mo.
Hagad po namin dito sa face-to-face ang magabayan at mapaliwanagan ang ating pong mga nagiging bisita sa araw-araw. At sana nga po kahit paano, Attorney Ben, ay nakatulong tayo sa kanila. Yun lang laging hangad natin siyang ami at sa kalagayan ng bawat panig sa umagang ito, ang nais ko lamang bigyan pa rin ng diin ay ang kalagayan ni Vilma at saka ni Jeffrey upang sa ganun hindi ma-question ang pagsasama ninyo ni Jeffrey. Sa kalagayan naman, ang nanirito pa rin sa pula, si Aling Emma at saka si Aling Bebe. Sana maging aral sa inyo ito at pagtuunan nyo na lang ng pansin ang inyong mga pamilya dahil alam ko ay meron din kayo kanya-kanyang mga anak. Yun lamang. Bagamat nagkaroon na po kayo ng desisyon, Aling Vilma at saka Jeffrey, na magsasama muli, ang sa akin lang ay siguro, Aling Vilma, pag-isipan yung maigi. Unang-una, sabi nyo nga na kayo ay battered wife. Hindi pa po ba pagiging battered din ang pangyayari na kayo ay niloloko ni Jeffrey? Dalawang babae po yun nandito. Pangalawa, sabi nyo iniwanan nyo ang inyong mga anak para kay Jeffrey. Alam nyo, yung anak nyo, isang second year college, isang first year high school, at saka isang 6 years old. Mas kailangan po nila ng ina. So isipin nyo pong mabuti yung sitwasyon. At saka kung nangyari na po ito ng 2 beses, maaari pang mangyari pangatlo, pang-4, pang-5. Paano po ang mangyayari dyan? Di babalik na naman po tayo sa dati yung issue na kayo ay battered. So sana pag-isipan nyo hindi lang ng 1 beses, 2 beses, 3 beses dahil kayo ay isang ina at may mga anak kayong 3 na naghihintay sa inyo. Yun lang po. Ang laro po ng buhay ay tulad din ng laro ng basketball. Ika nga ni Doktora, dapat ang isang tao ay goal-oriented. Ganon din, ang isang magaling at matalinong basketballista ay nakapokus po sa kanyang goal. Kaya maging straight ka po. Ha? Seryosohin mo ang buhay mo dahil paano kung mawala ng lakas mo? Sino nagbibigay ng lakas? Ang ating Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, hanggang ngayon ka na lang. Kaya pag-isipan mo mabuti at maging maginoo ka at maging magalang ka sa babae. Huwag mo silang paglaruan. Salamat po. Marami pong salamat sa ating pong trio tagapayo. Siguro, Jeff, magandang makuha mo ang pagkakataon na ito ngayon na matapos na or makahingi ka ng dispensa kina Aling Bebe at Aling Emma at ganun din kay Mikmik kasi malinaw na talagang nasaktan mo sila sa mga naging pangyayari.